Hello everyone, to our principal Mr. Eduardo V. Castillo, to our admin staff, to the guidance staff, fellow teachers, student, good morning. Welcome back again to another school year 2023-2024. Before we start, let me introduce myself. I am Mrs. Giselle Ulip Soriano, a Teacher 1 under Filipino Department and a Grade 10 advisor. Today, in our topic, we're going to discuss the things that you will and I will. From the beginning of the day, morning work, whole and small group, rotation, hallway, restroom, lunchroom, recess, and dismissal. In short, ano ba ang dapat mong gawin at dapat kong gawin sa buong araw? Let's start the beginning of the day. So, beginning of the day, you will as students. So, first, attend the flag raising ceremony. That is Monday only. Next one, enter the room quietly. So, as we enter the room, dapat po ay huwag tayong maingay o gumawa ng unnecessary noise. Pangatlo, greet your advisor or your subject teachers and your friends with a smile and say good morning. Pang-apat, put away your backpack and outside clothes. So, kailangan po nating ibaba ang ating mga bag kung tayo ay may bag na dala at tanggalin po ang jacket kung tayo man po ay naka-jacket. Panglima, find your space and begin the day's work. Humanap po ng upuan na kung saan kayo komportableng maupo at wala pong distraction. At doon, umpisahan na po ang iyong araw. So, narito po ang dapat nating gawin bilang guro sa pag-uumpisa ng araw. Una, greet as you enter the room. Pagbati po ng ating mga mag-aaral. Pangalawa, collect notes from the parents. Kung tayo po or may mga estudyante po tayong may mga excuse letter, kinakailangan po natin itong i-collect para maging ebidensya kung sakaling sila po ay may complaint. At pangatlo, give you direction to start the day. Tayo po mismo ang magbibigay ng direksyon sa pag-uumpisa ng araw. Next po, dumako naman po tayo sa morning work. Sa mga estudyante, ano ba dapat ang kanilang gagawin? So, una dyan, prepare your materials. So, ano po mga materials yon? Una dyan ay ang notebook. Isama na din po natin ang mga ballpen. Pangalawa po, get focused and be ready to begin. So, mag-focus po tayo para tayo ay makapag-umpisa. At pangatlo, listen to or read the direction that given by the teacher o binigay pong direction ng ating mga subject teachers o advisors. At pang-apat, complete what you have been assigned quietly and carefully. So, tapusin po natin kung ano po ang inatas o binigay sa ating task ng maayos at tahimik. At panglima, did you finish early? So, natapos mo po ito ng maaga, yung task na binigay sa'yo. So, ano ba ang dapat mong gawin o dapat mong umpisahan na? So, maaari mong gawin advanced reading sa iyong next subject or next topic. Review your notes kung sakaling ikaw ay may mga surprise quiz or activities. Sunod naman po, ano nga po ba dapat ang gagawin o gawain ng mga teachers o guro sa morning work? Una po dyan, give you direction for morning work. Magbigay po tayo ng direction sa ating mga mag-aaral kung ano ba ang kanilang gagawin sa umaga. Pangalawa po, assist you with questions about morning work and check it over, discuss it with you. So, i-assist po natin yung kanilang mga morning questions about morning works and i-check po natin kung tama ba yung ginawa nila or hindi. Kung mali man po, kinakailangan po natin ulitin i-discuss sa kanila or ipaintindi muli sa kanila. At pangatlo, be tracking respectful and responsible students, behavior like checking attendance, and set classroom rules and regulations. So, matatrack po natin yan. Gaya po ng checking ng attendance, kung sila ba ay patuloy na pumapasok or hindi na po. At pwede rin po sa pamamagitan ng pagsiset ng classroom rules and regulation. Next naman po tayo,
sa whole group lesson. So, ano nga po ba ang dapat gawin ng isang estudyante o mga mag-aaral sa isang whole group lesson o isang klase? Una po dyan, set in your own space. Maupo po kung saan po dapat maupo ang isang mag-aaral. Pangalawa, be respectful and responsible by una. So, maintaining good eye contact with your teachers. So, doon lang po yung mata ninyo at wag po kung saan-saan. Pangalawa, being a good listener and not interrupting. So, makinig po tayong mabuti sa ating mga guro o sa ating mga leader na kung saan wag po tayong pa-Jollibee or pa-bida-bida dahil hindi po yun magandang gawain ng isang estudyante. Pangatlo, asking question if you do not understand. Yes, that's okay to ask question kasi hindi naman po tayo lahat is may alam. Pangatlo, help a friend if she or he does not understand. So, ito po, kung alam mo po, wag po kayong mag-atabuling tumulong sa inyong kaklase na hindi po nakaintindi sa topic na yun o sa gawain na yun. And then, pang-apat, listen carefully to instruction for what comes next. So, ugaliin po natin o panatilihin po natin ang pakikinig sa ating mga guro upang sa ganun maiwasan po natin na hindi gumawa or makagawa ng hindi tama. In whole group lesson, the teacher, we must first be at the front of the whole class. Second, present a quick mini lesson on something that is important to all students. Third, answer any question you may have. Fourth, allow you to have discussion with your classmates about what we are learning, but just wait for the signal. And the fifth one, give direction for what comes next. So as a teacher, we have the right to give the next direction. And the last one, be tracking respectful and responsible student behavior as I work with my small group with light checking the attendance. So let's go with the small groups and rotation. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang estudyante kung siya ay nasa small group rotation? So una, go to each station in which you have work to complete or to which you have been assigned. So kung saan po kayo na-assign, dun po kayo pumunta. Pangalawa, complete all work at your station quietly and completely. So again, para po matapos ang isang gawain, gawin po ito ng tahimik at maayos. Pangatlo, ask 3 pair for help before asking your subject teacher. Magtanong ka muna sa iyong mga kapareha o kagrupo bago mo tanungin ang iyong guro. Yes, okay lang po na mag-ask ng question. Then pang-apat, use the name of your teacher when asking question if you are with a small group. So be polite. Always use the name of your teacher. Don't say mom, 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 and mom. Use the name or the last name of your teacher. So next, tayo naman po mga teacher. Ano nga ba ang ating dapat gawin kung tayo ay merong small group activities or rotation? So una po dyan, be working with a small group of students. So panatilihin po natin ang pakikisalamuha sa mga estudyante natin kahit yan po ay small group or big group. Next one, work with individual students on specific skills. So alamin po natin kung saan ba magaling ang ating mga mag-aaral. So anong skills ba ang dapat nilang improve at panatilihin. Pang-atlo, be tracking respectful and responsible students' behavior. So, as I work with my small groups with like teamwork and collaboration system. So, teamwork yan. Kahit small group po, kinakailangan po ng teamwork and collaboration system. And lastly, if a student have hard time to generate ideas, we, the teachers, need to give some hint for them in order to have their own ideas. So, magbigay po tayo ng clue, ng hint para hindi naman po ma-stuck yung estudyante natin. Next, dumako naman po tayo sa restroom and hallways break. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang mag-aaral at isang guro? So, una dyan, bilang estudyante, kung tayo po ay nasa hallways, una, walk quietly in corridors outside the classroom. So,
Kung tayo po ay nasa hallway, students, please, maglakad po ng tahimik at wag po gumawa ng unnecessary noise. Wag po yung sisit-sitan si kaibigan sa kanyang tapat ng classroom or magsha-shout pa sa labas ng corridor. Next one, stay on the right side of the hallway. So please always keep right para hindi po tayo makasagabal at magkaroon ng salubong. And pangatlo, keep your hands to yourself like putting it on your pocket or just on your sides. Para iwas na rin po na makasakit tayo ng mga nakakasalubong natin. Hindi natin alam, nasasagi na pala natin ang kanilang balikat or ang iba pang bahagi ng kanilang katawan. Then, pang-apat, remain quiet to respect other class. Don't make unnecessary noise like playing latu-latu, shouting, and making sounds of your shoes. Ito po yung napansin ko last school year. Naglalaro po sila or nilalaro po nila yung kanilang sapatos at nagkakaroon ng unnecessary noise na masakit po sa tainga. So, iwasan nyo pong gawin yun pag kayo po ay nasa hallway or naglalakad sa may hallway. Then next, sa restroom naman po tayo, ano ba ang dapat gawin ng isang mag-aaral? So, una dyan, wait until you allow to go into the restroom. Maghintay po kung pinayagan po kayo ni teacher na mag-outside o pumunta ng restroom kasi may nauna pa sa inyo. Next, go to the restroom quickly and quietly. So, pumunta po ng restroom ng mabilisan at tahimik. Pangatlo, pick up after yourself and let subject teacher or current teacher know if there's a problem in the restroom. So, if you encounter some incidents, let your teacher know it. Then, report to the guidance office or to the advisor. Then, pang-apat po, wash and dry your hands. So, always, pag kayo po ay nagpupunta ng CR, maghugas po ng kamay, kung ano man po ang gagawin sa CR. Panatilihin po natin ang kalinisan. Pang-lima, get back in line or class quickly. So, bumalik po sa linya o di kaya bumalik po sa klase kung kayo po ay may klase. So, narito naman po ang mga dapat gawin ng isang guro kung siya ay nasa hallway or restroom break. So, una, bilang guro, sa hallway daw po, nararapat nating gawin, make sure all students are walking in the right side of the hallway. Next one, address any issues of misbehavior done by student in the hallway. So, kadalasan po na na-encounter po natin yung mga nakaupo sa corridor. So, may tendency po kasi na mahulog sila or may tulak sila ng kanilang mga kaklase. Pag may nakita po tayong ganong insidente, suwayin po natin na sila po ay bumaba. Hindi lang po yun. May mga issues din o misbehavior na kung saan nagtatapon po ng kalat sa corridors or hallways. Then pangatlo, be tracking respectful and responsible students' behavior, maintaining the hallway free from students during class hour. So, pag alam po natin na ongoing ang klase, sabihan po natin ang mga mag-aral o estudyante na huwag pong mag-stay sa corridor or hallway. Meron po tayong library, meron po tayong mga park, gaya ng po ng e-park. Pwede po silang tumambay doon o mag-stay doon. Then, sa bathroom or restroom po, ito po ang nararapat gawin ng isang guro. Una po dyan, allow each student to use the restroom. So, allow po natin mga estudyante natin na gumamit ng restroom. The second one, address any issues that occurs in the restroom. So, kung may na-encounter po tayong mga insidente na kaya nating iresolba po natin. Kung hindi naman po, maaari po tayong tumawag o humingi ng tulong sa mga mas may nakakaalam. So next, let's go to lunchroom. So ano nga ba ang dapat gawin ng isang mag-aaral at guro kung siya po or tayo po ay nasa lunchroom? Una po, sa estudyante, you will line up when your subject teacher dismiss the class for lunch break. So tumayo po kung si teacher ay magpapa-dismiss na.
Pangalawa, walk into the lunchroom and fall in line. So, wag pong magunahan. Mas okay po yung naka-fall in line para po iwas ang sagi-sagi. Sasagi po kung sino-sino. Kung nasagi mo, ang alam nila, inaaway mo na sila. Pangatlo, stay in the lunch line quietly. It's okay to talk, just be sure to whisper. Don't shout. Okay lang po na magdaldal kayo during lunchtime. So, make it sure na kayo po ay may mahinang boses. Then, pang-apat, keep your hands to yourself. Again, wag po kung saan-saan napupunta yung mga kamay ninyo. Dapat lang po, nararapat lang po na yan ay nasa bulsa o di kaya nasa kaliwa at kanang bahagi lamang. Next po, set next to friends that help you make great decision or classmate you would like to get to know. So, kayo po ay mag-set ng friends na kung saan alam nyo makakatulong sa inyo sa pagdidesisyon ng tama at the same time yung classmate po na gusto nyo pang makilala ng lubusan. Next, talk to friends right next to you and use an indoor voice. So, makipag-usap po sa katabi o sa kaklaseng nasa tabi na kung saan gumamit po ng mahinhin o mahinang boses. Susunod naman po, stay on your seat unless you have permission to get up. So, maupo lamang po kayo unless kayo po ay nagpaalam na para umalis. Susunod, keep your lunch area clean. So, please and please and please, kung kayo po ay may kalat, pulutin po ito at itapon o ilagay po sa tamang kinalalagyan. So, clean as you go. Panatilihin po ang kalinisan kahit saan. So last, as a student, not play with food or waste food you do not want to eat. Yes, it's okay if you don't want to eat something. So, wag po tayong magsayang. Kung ayaw po natin, wag po nating kainin o wag po nating paglaruan. So, next po, bilang guro, nararapat po na magbigay po tayo ng lunchroom rules sa ating mga mag-aaral. Pangalawa, pick the class up on time for the next class after lunch break. So, sabihan po natin mga estudyante natin na may susunod pa or may next subject pa sila after their lunch break. Then, dumako naman po tayo sa recess. Ano ba? Again, ang dapat gawin ng isang estudyante at guro during recess time. So, bilang estudyante, maaari kang magkaroon o ang tinatawag na have fun by una, pwedeng playing. So, pwede kang maglaro or gamitin ang iyong gadgets kung meron kang installed educational game. Then, pwede rin pong mag-invent ka ng sarili mong game na pwede mong i-share sa iyong mga classmates. So, next to that, pwede kang mag-explore ng nature. So, kung mahaba-haba ang iyong recess break, pwede kang pumunta ng mini forest. Yan po ay makikita lamang sa sa tabi ng old gym. Hindi lang yan, pwede ka rin pumunta o dumaan sa mga building gaya na lamang po ng AH, ng CB. So, marami po tayong building na pwedeng ma-explore or mapuntahan. Kung yun ay may sapat kang oras. Pang-apat, reading your favorite book. So, kung ikaw po ay mahilig magbasa, maaari mong gawin ang recess time mo or recess break mo sa pagbabasa ng iyong favorite book. Then, pang-lima, chatting with a buddy. So, kung may extra data ka o extra load ka at gusto mong i-update ang iyong mga friends or buddies, pwede mo silang i-chat through their social media account. Then, sunod po or kasama rin po dyan to have fun is drawing and writing. Kung ikaw ay may talento o kakayahan na mag-drawing o magsulat ng tula, magsulat ng isang comics or mag-drawing, maaari mo tong gawin pang palipas oras. Then, maaari po ding mag-rest ka sa ating mga shed. So, meron po tayo dyang study shed na tinatawag. Meron din po tayong mga tinatawag na
meron po tayong bago dyan na yung gazebo. Pwede ka mag-stay doon. Na makakalanghap ka pa ng sariwang hangin. Or kung ayaw mo naman po, nariyan din po ang ating library na mas marami ka pang mahahalukat na aklat. Iba't ibang uri ng aklat. Then, last, doing anything else that is safe and allow you to enjoy your break. So, gumawa ka ng gusto mong gawin na alam mong safe at the same time, alam mong magi-enjoy ka. Next po, last, if necessary, follow through your advisory consequence for your misbehavior. So, kung may nagawa kang hindi kagandahan, so, syempre, expected mo ang consequence dun sa ginawa mo. Next po, bilang guro, maadi po natin gawin o nararapat po natin gawin. Una dyan, be monitoring the class to make sure you all are safe. So, tanong po natin, check po natin kung lahat po ba ng estudyante natin ay nakabalik na or nandun na po mismo sa ating mga respected classrooms. Second, give you a logical consequence for misbehavior during recess. So, pwede po natin itong sabihin sa kanila, gaya na lamang po if they commit a grave offense like punching their classmates. So, you as a teacher, we will report that incident sa the guidance to have a proper sanction. So, pwede po silang i-counsel or bigyan po ng nararapat na parusa. Then, last, make sure all students are lined up quickly and safe when it is time to go inside. So, make sure po natin na sila ay naka-lined up na ng tama at safe. So, last, dismissal. So, ito na, yung mga pinakahihintay ng karamihan. So, ano ba ang dapat gawin ng isang mag-aaral at guro during or before the dismissal? So, una, as a student, make sure your space is clean and organized. So, dumating po kayo ng classroom na malinis at organized. So, syempre, aalis din po kayo ng classroom na organized at malinis. Pangalawa, complete your class job if you have one. So, kung may inassign po sa inyo si teacher, tapusin nyo po ito, ha? Then, pangatlo, make sure you have your homework or the direction for homework. So, kung may binigay po si teacher o si subject teacher na assignment o take home sa inyo, take home assignment, make sure po na mayroon po or malinaw po sa inyo ang direction para iwas po sa tanong at the same time matapos nyo po itong task na binigay sa inyo. Pang-apat, sit quietly until you are dismissed. So, maupo po habang hinihintay po ang dismissal. Yes, it is okay to talk. Absolutely. Just make sure you are using a whisper voice so we can hear all announcement. Then, say goodbye to your advisor or your subject teacher and your friends as you leave. So, magbigay paalam po, pagbibigay respect is saying goodbye to your advisor or subject teacher. At the same time, sa mga friends nyo para ma-inform po na sila ay, na kayo po ay umalis na or umuwi na. Para kung sa ganon, may nagtanong po sa inyo, alam po nila ang kanilang isasagot. Next, during dismissal, ano ba ang dapat gawin ng isang guro? So, una dyan, bilang guro, I will make an announcement to students like having their quiz, exam, and other on the next day. So, magbigay po tayo ng announcement kung mayroon man, kung wala, o sabihan po natin na umuwi po ng maayos o makauwi po ng matiwasay ang ating mga mag-aaral. Pangalawa, look to make sure all student space are clean and organized. So, as a teacher, check po natin dapat kung malinis na ang ating classroom, naka-unplug na ba yung mga dapat i-unplug, mga dapat linisan, mga dapat itapon, trash can. So, check po natin yan kung malinis ba o hindi. Para sa ganon, kinaumagahan ay kaunting linis lamang ang magaganap pa. Then, pangatlo, make sure you are complete your class job if you have. So, na-sure po natin na natapos natin yung gawain na
Sa araw na yun kung mayroon man. Kung wala, okay lang din po. And then, pinaka-lastly, I sign off for the day. So, pag natapos ng araw, syempre tayo din na teacher ay kinakailangan ng mag-dismiss kung alam natin na malinis at maayos na ang lahat-lahat. So, with that ends my topic. I hope that you will apply those things na na-discuss ko sa inyo. So, that's all. Thank you for listening and mabuhay!